Papasalamat tayo sa Lord dahil tayo po ay nagkita-kita muli sa lugar na to. At syempre ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga pastor dito, Pastor Ruel at syempre kay Pastora Linda. Dahil ako po ay napayagang mag-share po sa inyo. Alam ko mga ilang buwan, no? Na hindi po ako nakapag-share dito. Pero ang maganda yan, tayo po ay nagkita-kita pa rin. Sabi mo sa atin mo, masaya ka bang narito ka ngayon? Sino yung mga masaya narito ngayon? Pumalakpak ng malakas. Hallelujah! So mga kaibigan, naniniwala po ako, mga kapatid, no, na every time na pupunta po kayo dito, maging bukas po kayo sa gagawin ng Panginoon. Lalo na yung ating pong church dito po sa San Pedro, grabe po mag-worship, grabe po mag-praise, diba? Alam niyo po ba yun, habang hindi bumababa, bumubukas ang langit, hindi humihinto, diba? So dapat maging excited po kayo. Kasi yung ginagawa ko dito sa church, madadala niyo po yan sa inyong mga tahanan. At ito yung dahilan kung bakit tayo narito, para patuloy na ang Lord ay kumilos sa buhay po natin. At ngayon po mga kaibigan, payagan niyo po na i-share ko po itong nilagay ni Lord sa aking puso mga kapatid. No? Dahil alam ko po ang ating panahon ay hindi na ho ordinaryo. Naniniwala po ako na dapat kung ang mga tao na dapat bukas sa pangyayari ay dapat tayo po yun mga Kristiyano. Kailangan ang spirit natin ay vigilant sa panahon ngayon. Our spirit must be aggressive, vigilant, and very zealous for God. Kaya natutuwa po tayo dahil may mga church, no, na talaga nga naman may mga tinatawag silang conference na pwedeng mag-apoy, mag-alab. Dahil I'm believing that we're not living in an ordinary times. Kaya mga kapatid, payagan niyo po na i-share ko po itong realidad na ito sa ating mga kapatid. Ang ating tatalakayin ay hindi ho gaanong kagaangan, no? But I believe, no, yung mga pastors natin, si Pastor Ruel, grabe po sa pagtuturo ng mga ganitong bagay. But muli tayong i-remind ni Lord that there is battle going on. The battle is real. Ano po ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin, totoong may nangyayaring labanan. Hindi ko alam kung bakit yung katabi mo hindi nakangiti ngayon. Baka naman may nangyayaring labanan ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Nakangiti po ba ngayon yan? Masaya ba? Excited? O para ba naglalaban? Di ba? Ano yung naglalaban? Naglalaban yung antok at yung gising. Yan, di ba? Ganun po yun mga kapatid. Naglalaban. No? Ay, mga kapatid kasi yan, totoo yan. Dapat pag Sabado, excited ka, huwag kang magpupuyat pag Sabado. Hello, maliban na lang kung nilid ka ni Lord, no? Mag-pray, di ba? Nilid ka ni Lord na talaga naman may gawin para sa Kanya, okay po yun. Pero kung wala naman, kailangan i-prepare mo yung physical na aspeto ng iyong buhay na talaga naman excited ka. Di ba, mga kaibigan, ako po, naalala ko po yan. Kapag meron kang imimit na gustong-gusto mo, di ba? Kunyari, binata at dalaga, makikipag-date ka. Di ba? Yung araw, kinabukasan, excited ka na, gagawin mo, talagang mag-aayos ka, talagang tinatawag po natin na, ay, kailangang fresh ako. At para maging fresh ako, hindi muna ako magpupuyat. Diba? Hindi ko muna papansinin ng aking cellphone. Para pag na-meet ko yung aking gusto, ay talagang fresh na fresh ako. Naniniwala po ako, maganda po yung preparasyon. Ganon din po tayo sa Panginoon. Sino po yung nagmamahal kay Lord dito sa San Pedro? Sino po yung nagmamahal kay Lord? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At alam po natin yan, mga kapatid, mga ilang mga panahon, no, nakakabalita tayo, talaga may mga nangyaring digmaan, di ba? At sabi nga nila, nasa age na po tayo na possible maging ito po ay isang malawakang digmaan. Tuloy-tuloy po ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Until now, hindi mapasok-pasok ng Russia ang Ukraine. Then sumama pa sa Middle East. Kasi ang Russia and Ukraine, bandang Europe po yan. Di ba? Eto ngayon, ang Middle East on the brink of war. Sabi po dito, Iran, Israel, war. Sabi po doon sa aking kinuwang photos. No? At the same time, hindi lang yun. Ang nangyari pa, sumingit sa eksena, ang Amerika. Alam naman natin mga kaibigan, nung naluklok ang bagong presidenteng si President Donald Trump, sinabi na niya na pro-Israel sila. Siya, okay? Ang Amerika will support all out to Israel.
Kasi yung kanyang tinatawag natin na pinalitang presidente, si Biden, no? Alam naman natin, yan. Anti-Israel. Okay, may mga ginagawa ang Middle East, hindi niya inaawat, but President Trump, Donald Trump, ay nagsabi na siya ay pro-Israel. Kaya naman, nung nakita na talagang parang dihado ang Iran, alam niyo po, tingnan niyo yung mapa, ang Iran ay napakalaki. And by the way, sa Bible, ang Iran ay Persia. Dumating na rin po yung time na ang Persia, during Daniel's time, during the Old Testament times, nasakop na ang Israel. Okay? Ang laki ng Iran, compare sa Israel. Kaya alam ni Donald Trump na pag hindi siya kumilos, possible, ang Israel ay tinatawag natin matatalo dahil hindi pa hulang ang Iran ng kalaban niya, di ba? Kalaban niya rin ang Lebanon. Di ba yung mga area ng Middle East? At mapapansin natin na mahirap na mangyari po na ang Israel ay totally matalo po. Kaya ang Amerika ay dumating. Mapapansin natin mga kapatid, ang digmaan ay totoo. Sino po yung mga merong kaibigan sa Middle East? Meron po nag-message sa akin mga kaibigan na hindi na siya babalik ng Middle East kasi baka maalanganin po siya. At meron po tayo isang kakilala, mga kaibigan, close ko rin, na nung merong gera ho nung inaatake ng Iran, ang Israel, naroon yung magkapatid. Kaya sabi, pag-pray naman po natin na makabalik, buti na nakabalik po sila. Ang point natin, ito lang po ba ang sitwasyon? Sa Middle East lang po ba may battle? O ang realidad, ang larawan ng Israel is a physical picture of a chosen people. Ang Israel, ang physical na larawan ng mga taong may covenant kay Lord. Tayo po, hindi tayo, tinatawag natin na Hudyo, pero spiritually, tayo ang covenant people of God. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nakipagtipan si Lord sa'yo, and you are now a covenant people. Ang sabi ng Galatians chapter 3, mga kapatid, tayo ay mga, tinatawag natin na descendants of Abraham in spiritual sense, no? Hindi tayo sa physical kasi isa lang ang descendant si Abraham sa physical, walang iba kundi ang mga Hudyo. Tayo hindi. Kung paano binabattle ng mga kalaban ng Israel sa Egypt, Lebanon, yung mga area niyan, mga kapatid, Iran, no? Kung paano binabattle ang Israel, yung physical Israel, inaatake at gusto nila talaga totally ma-wipe out at maging Palestine itong area ng Israel. Sa spiritual, ganun din ang ginagawa ng kaaway. Ayaw ng kaaway na ang mga covenant people ay patuloy na mamayagpag dito sa ating buhay na ito. Kung kalaban ng mga tinatawag natin ng mga Palestine, no, ng mga Hamas, ang Israel gusto nila at totally sinasabi po nila, talagang gusto namin i-wipe out ang Israel. Sabi nga nila, pag nagkaroon ba ng peace treaty, okay na bang maging state ang Israel? Sabi nila, hindi pa rin. So, ibig sabihin, useless yung peace treaty. Useless yung tinatawag natin ceasefire. Kasi gusto talaga nila i-wipe out ang Israel. Galit na galit sila. Sa spiritual naman, galit na galit ang kaaway sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw at ako ang magtatagumpay sa labanan. Halakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen po ba? Sino naniniwala siya ay magtatagumpay sa labanan? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Kaya meron po nagsabing prophet, mga kaibigan, na may parallelism ang nangyayari sa Israel at sa church ngayon. Kung ang Israel inaatake, then the church. At hindi ko alam kung nararamdaman mo yan. Pero isa lang alam ko, kung ang church hindi magiging vigilant, mga kaibigan, mga kapatid, ang church ay masisira. Pero salamat sa Panginoon, may mga prophet of the time na nagpapaalala sa atin. Kaya tayo po ay mag-a-advance ng kingdom ni Lord. Amen po? So bakit po, Pastor? Kasi biblically speaking, pinaalalahanan na po ni Lord ang mga kanyang disciple. Ito po ay mga disciple, hindi ito mga ordinaryong follower ni Jesus. They are the disciple. Ano sabi ni Jesus? I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials. Sinabi na po ni Lord, pag sumunod kayo sa akin,
Pag ako po ay nawala na, nasa langit na ako, eto mangyayari. Here on earth, habang nasa lupa ka, habang buhay ka, merong pagsubok, may mga sitwasyon sa buhay mo na iyong haharapin na hindi magaganda. Sorrows and trials. Mga kaibigan, bago ko po ito share sa inyo, pinag-pray ko po sa dami po na gustong i-share sa inyo. But the Lord impressed it into my heart. Marahil may mga kausap ako ngayong umagang ito na may mga battles na dinadaanan. Meron po ba akong kausap na kayo mamaya niyo po? Okay po. Kung wala ka naman, praise the Lord, mga kapatid. Napakabuti ni Lord sa buhay mo. Dahil isa lang alam ko, walang exempted sa pagsuong natin sa mga sitwasyon sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinaalalahanan po, siyempre ang Holy Spirit, ang author, si Peter ang ginamit. Sabi dito, "Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through." Fiery, ibig sabihin ng fiery, nag-aalab, nag-aapoy na pagsubok. Hindi lang basta pagsubok, kundi fiery trials na meron kang dinadaan. Huwag kang masupresa. Mga kaibigan, nasusupresa ka ba? Mga kapatid, I believe itong pulpitong ito ay very balanced ang mga tinuturo. Hindi lang ang tinuturo sa pulpitong ito ay healing. Hindi lang tinuturo sa pulpitong ito, pagpapalain ka. I believe tinuturo din sa pulpit na ito na may mangyayaring mga sitwasyon sa buhay mo. May mga dadaanan kang mga pangyayari na para ang hihirap. Pero mga kapatid, ang tinuturo sa pulpit na ito, kahit daanan mo ang mga fiery trials, ikaw pa rin. Dahil kasama mo si Lord ang magtatagumpay sa buhay na ito. Kasi alam niyo po, minsan nakakapanood po ako. Siyempre, minsan, ina-highlight nila yung prosperity gospel. Sa church daw, puro ang pagtuturo, yayaman ka, pagpapalaing ka, di ba? Totoo naman, sa mga social media, may makikita tayo. Pero salamat sa Panginoon, sa church po, ng Gate Church, balance ho tayo. At isa ho sa pagbabalance yan, yung teaching ngayon. Kaya huwag kang magtataka, bakit yan may pagsubok? Akala pa kasama ko si Lord. Nagbasa po ba tayo ng gospel? Sinamahan ni Lord ang mga alagad papunta sa kabilang ibayo. Pero along the way, nung sila po ay nasa Sea of Galilee, biglang nagkaroon ng matinding bagyo, unos. At ang sabi ng Bible, halos yung bangkang sinasakyan nila ay halos mabubuwal. Pero salamat sa Lord dahil kasama nila si Lord. Ang mahalaga, hindi lang yung may blessing ka. Ang mahalaga, hindi lang smooth sailing ang buhay mo. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon kasi kahit saan ka dumaan na lugar, matarik, mabaku-baku man yan, maalon man yan, turbulence man sa air man yan, kapatid, ang mahalaga, kasama mo ang Lord kasi pag kasama mo ang Lord, papayapa ang lahat ng dinadaanan mo sa buhay. Amen po? So anong kailangan lang natin? Ito po, ang kailangan lang natin siyempre, huwag panoorin yung mga sitwasyon. We need to engage. Di mo ba? Yan ang tinuturo sa atin, yung maging vigilant. Huwag mo lang panoorin, ay may atake sa akin ng kaaway ngayon, ang dami kong sitwasyon ngayon, ang dami kong problema ngayon. Huwag mo lang tingnan. Okay po? Mga kapatid, ito, siyempre yung mga kabataan natin. Yung mga kabataan natin, para bagang sabi nga ng isang expert, no, ang nakita ko sa generation, yung Gen Z at siyempre, part na rin yung mga millennials, parang ayaw na nilang mag-undergo ng process. Yun daw ang kaiba. Dahil napakabilis ang technology, fast-facing na po ngayon eh. Then may AI pa. Parang ayaw na nilang masaktan. Pero mga kapatid, dapat maunawaan natin, as a young people na naniniwala kay Lord, wala hong shortcut. Sabi mo sa katay mo, walang shortcut. Kapag pinapadaan ka ni Lord sa valleys of life, okay, hindi lang sa hilltop, hindi lang sa mountaintop, sa valleys. Pag sinabing valleys, yung maraming mga challenges, you need to engage in the battle. Huwag mong panoorin, mong upuan lang, huwag mong pabayaan, ay darating yan. Papabaya ko lang, matatapos niyan. No, you need to engage. Kaya naman mga kaibigan ng sitwasyon, di ba? Kung babalikan natin yung Middle East crisis ngayon, yung war, hindi kailangan mapanood ng Amerika at ng Israel
yung paggawa ng nuclear ng tinatawag natin Iran. Alam nila, may intelligence sila na kapag hindi nila inawat ang Iran, gagawa ito ng napakalaktinding weapon ng mass destruction. Kaya ang ginawa ho ng Israel, kung hindi, sabi ng Israel ni Netanyahu, ni Prime Minister Netanyahu, kung hindi kikilos ang Amerika, kami ang kikilos. So kumilos nga sila. Kasi alam ng intelligence na anytime within this year, makaagawa na sila ng mass weapon of mass destruction. Kaya inunahan na nila. Ang problema, yung weapon ng Israel, ayon po sa, anyway, no, kung kayo po yung nanonood ng balita, ay hindi nila kayang magbaba ng bomba na hindi tatagos. Kasi yung mass destruction, yung nuclear, ay napakalalim na ang pwede lang weapon na pwede lang magbomba doon ay ang weapon ng Amerika. Kaya sabi ni Mr. Donald Trump, lahat yan ay binomba na namin. Successful daw po yun. Wala ng nuclear facilities ang Iran. So kailangan nilang mag-engage. Bakit po, mga kapatid? Kasi ayaw nilang magulat, isang panahon, itong nuclear ay gagamitin para i-wipe out ang Israel. In the spiritual sense, mga kapatid, kailangan mag-engage ka. Kasi kahit hindi ka mag-engage, ang isa lamang ang desisyon ng kaaway. Sabi ng John 10:10, the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Kung hindi ka kikilos, mangyayari sa iyo yan. Pero praise the Lord, meron tayong Bible na kapag tayo kumilos at ginawa natin principles ng Bible, I believe, magtatagumpay ka. The enemy cannot harm you, but you will live as an overcomer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, mag-engage tayo. Sabi mo sa katabi mo, engage. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, mag-participate ka. Hallelujah. Parang tingin ko nga, magtatagumpay kayo. Engage. Participate ka. Sabi mo sa atin, magtatagumpay ka. Amen po. Pumalapak nga yung mga magtatagumpay sa gate San Pedro. Kadalasan alam ko, SP, no? SP. So sabi po ng aking quotation, faith is not just a private belief. Yung faith mo kay Lord, hindi yan pansarili. O pag ikaw'y mag-isa. Your faith in God is a public lifestyle. We are called to demonstrate our faith through action. That's why you need to engage. Your faith is not personal, but it's for all to see. Yung pananampalataya mo, hindi lang sa'yo lang yan. Walang sikretong Kristiyano. Kahit si Nicodemus, diba, nagpunta sa John chapter 3, madaling gabi, no? Magmamadaling araw na, sabi ng mga Bible scholar, nagpunta siya para kausapin si Jesus. But later on, nung si Jesus po mag-resurrect, nag-public display na rin si Nicodemus as a Christian, as a believer. Ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan ipakita mo yan. Kailangan i-action mo yan. Yung pananampalataya mo, pag tinatanong ka ng mga kaibigan mo, yes, I am a Christian. Kahit sa Facebook mo, ipakita mo, Kristiyano ka, yun ang i-post mo. Wag lang yung mga motivational messages, but post the scriptures. O yung mga i-share mo, yung mga messages dito po sa pulpito. Maganda po yan, mga kapatid. Para makita ng mga kaibigan mo, hindi ka nahihiya kasi alam mo, ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo, ikaw ay lingkod ng ating Diyos na buhay. Halapan po natin ang Panginoon. So wala na, dapat ikahiya, mga kapatid. Sabi po ng Bible, di ba? Ang magmakahiya sa Diyos dito sa lupa, ikakahiya ni Lord sa langit. Itatanggi ka. Kaya ako, proud dapat tayo. Okay po? Kung sila, proud nga sila, no? Na sila ay Muslim. Proud nga sila na sila ay tinatawag natin nasa isang sekta. Tayo, dapat proud din tayo. Nasabi po dito ng Bible, James chapter 2, so see, it isn't enough just to have faith. You must also do good to prove that you have it. Kailangan i-prove mo na ikaw ay may pananampalataya. Tanggalin mo na yung maskara mo. Maging totoo ka na, kapatid. Pag nasa kumpanya ka, Kristiyano ka.
Pag nasa church ka, Kristiyano ka. Saan ka man magpunta, ipakita mo, I am a Christian. I am a born-again believer. I am a disciple of Christ. Kaya nakakatulong din, magsuot tayo ng mga t-shirt na nagsasabi patungkol doon. Okay po? So mahalaga, ipakita po natin. Okay? Kasi nga po, ito po ay napapanahon. Lalo na kung gusto mag-engage sa iyong battle, no? Sabi dito, sabi ni Martin Luther, mga kapatid, faith is a living, daring confidence in God's grace. So sure and certain that a man could stake his life on it 1,000 times. Ano daw yung faith? Para kay Martin Luther, siya po yung tinatag natin na founder ng Protestantism. Okay? Siya po yung German priest na during that time, napaka-powerful ang Catholic. Okay? Ang Roman Catholics, no? Napaka-powerful, pero si Martin Luther, nakita niya ang katotohanan na Romans chapter 1, 17, yun yung pinakawakan niya. Yun yung naging eye-opener kay Martin Luther. The just shall live by faith. Okay, hindi ko sinisiraan ng mga Katoliko, pero alam naman natin, sa Catholic faith, hindi lang basta faith. Hindi lang sola scriptura. Okay, only scripture, kundi sila naniniwala sa tradisyon. At ako po ay nakaupo sa isang tinatawag seminaryo, no, ni Bishop Bacani. Yung hanggang ngayon buhay pa rin si Bishop Bacani. Sinabi talaga niya, hindi lang tayo naniniwala sa Bible, naniniwala rin tayo sa tradisyon. So nalaman ni Martin Luther na hindi pwedeng gano'n, kailangan faith alone. Tumayo siya because yung faith niya is alive, daring, confidence in God's grace. Kailangan ng mga revolusyonaryong Kristiyano sa ating panahon ngayon. Hindi Kristiyanong papatay-patay, hindi Kristiyanong malamya. Kailangan ang mga Kristiyano ngayon nag-aapoy, nag-aalab, handang lumaban sa anumang sitwasyon ng buhay. Yung palakpak na alam mo, kaya mong lumaban. Hindi nyo ba napapansin? At totoo naman, mismo si Jesus ang nagsabi sa Matthew chapter 24 na in the last days, many will grow cold. Alam na po ng Panginoon na sa huling panahon, possible, tayo na po yung pinaka-last days, mga kapatid. Makikita ko na nanghihina, nalalamig ang mga Kristiyano. Tayo dapat hindi gano'n. Kung alam na pala natin, iyon ang gagamitin ng kaaway para tayo po ay manlamig, bagi tayo stagnant sa faith, parang basta may faith lang. Tayo po sa church, I pray, no, mga kaibigan, na hindi gano'n ang mangyayari. Tayo po, lalabanan natin yung ginagawa ng kaaway. Tayo po'y mananatiling mag-aapoy, mag-aalab, hindi tayo mapapahinto hanggat hindi binibigay ni Lord yung pangako ni Lord sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, Protestantism, yung kaya protests, sabi po nila. Lalabanan yung pinakamatinding reliyon. Isang tao lamang, but alam natin ng history, hindi siya nanatiling isang tao. Kailangan lamang ni Lord, may isang taong nag-aapoy sa Kanya para magkaroon ng pagbabago sa komunidad. Ikaw at ako, sapat na para ang mundo ay maabot para kay Kristo. Di ba? So, anong kailangan natin? We need to engage. Engage with peace. Ito po yung gagawin natin. Ha? Ito yung mga principle. Kapag may mga sitwasyon, may mga battle na kinakaharap ka, kailangan harapin mo yan na settle, sound yung mind mo, puno-puno ng peace. Sabi po na ating scripture, peace I leave you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Ito po yung walang kapayapaan. You need to stand in the battle line full of peace. Payapa. Okay? Hindi punong-puno ng troubled ang puso, punong-puno ng agam-agam. You need to stand in the battle line facing the challenges with peace. Sabi mo sa katabi mo, payapa ka ba ngayon? Nakita niyo po ba bakit dumodoble ang problema mo, mga kaibigan? Dahil magulo ang isip mo. Pag magulo ang isip mo, huwag kang magdedesisyon. Okay? Paalalang kuya, paalalang pastor. Pag magulo ang isip mo,
huwag kang magdidesisyon, lalo na pag mga major decisions. You need to ask the Holy Spirit to give you peace. Okay? Kailangan payapa ka. Ang ginagawa ng kaaway, mga kapatid, ayan. Ginagawa ng kaaway, tayo po ay binugulo ng kaaway. Okay po? Sabi dito, in the midst of battle, peace is our weapon and our anchor. True peace is not the absence of conflict, but the presence of Christ. Tama na, mga kaibigan, na maghanap kung saan-saan ang kapayapaan. Just be still in the presence of God, then peace will be with you. Okay? Yung iba po, magpunta tayo sa ibang lugar. Tama po yun, mag-unwind tayo, walang masama doon. Pero kung mag-unwind ka, apart from the presence of God, there will be no peace. Because peace is only found in God's presence. Kaya napakapalad po ng mga narito. Kung makikinig ka lang mabuti, lalabas ka sa lugar na to, panalo na, tagumpay na, dahil yung kapayapaan ng Diyos ay bumalot sa isip at sa iyong puso. Hallelujah! Parang ito po yan yung sandata ng Israel. Yung Israel po, sila lang po naka-imbento nito. Yung tinatawag nilang Iron Dome. Sila lang po naka-imbento yan. At ginaya yan ni Mr. Donald Trump. Sabi niya, magkaaroon din ng Iron Dome ang Amerika. Hindi ko lang nalaman kung anong kanilang itatawag, pero Iron Dome. Bakit po? Bawat makakapagpahinga yung mga Hudyo, yung mga Israelites. Sa Israel, makakapagpahinga sila. Dahil alam nila may Iron Dome. Every time na makaka-sensor ng missiles mula ho sa itaas, masesensor na ng Iron Dome at magkakaroon ng ika-counter attack yan. Hindi na babagsak. Kaya yung mga Hudyo, panatag. Even though mag-a-alarm pa rin yan, no? Mag-a-alarm. Pero alam nila, hindi papasok yan. Even, alam niyo po ba mga kaibigan, yung mga missiles ng Iran, dahil high-tech itong mga missiles sila, nakakapasok pero hindi lahat. Mga kaibigan, yung panangga natin sa ating mga labanan sa buhay, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kung wala hong nagbabantay ng kapayapaan sa isip at puso mo, pag inatake ka ng kaaway, mapaparalisa ka. Pag inatake ka ng kaaway, feeling mo wala ng tagumpay. Pero pag may kapayapaan ka, kahit marami pang missiles ang dumating sa'yo, alam mo, may mag-iingat sa'yo. Alam mo, may magtatanggol sa'yo. Alam mo, hindi iyan makakapanakit sa'yo because God is our defense. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya buhay na buhay ang Bible. Nagbabasa po ba tayo ng Bible, mga kapatid? Kahit hindi ka worker, no, magbasa po tayo kung paano ipinagtanggol ni Lord ang Israel during the Old Testament. The God of Israel is still the same until today. Napakaliit ng Israel, mga kapatid. Ang laki-laki ng mga kalaban niya. Bakit hindi siya kayang alisin sa mapa? Bakit hindi sila kayang totally annihilate? No? Dahil merong silang Diyos na nagbibigay ng wisdom sa kanila. Sila lang ang merong Iron Dome. Isipin niyo po yun. So tayo po, pag nag-engage tayo sa ating battles, we need to engage it with peace. Pangalawa, mga kapatid, we need to engage it with prayer. Mga kapatid, yan ang napakahalaga. Lord, you are the God who saves me. Sabi po ng psalmist, day and night I cry to you. May my prayer come before you. Turn your ear to my cry. I am overwhelmed. Sabi po ng psalmist, I am overwhelmed with troubles. Ano yung overwhelmed? Grabe. Nalululod na ako sa mga problema, mga sitwasyon sa aking buhay. I am overwhelmed. Meron po ba ang kausap na na-overwhelm ka na sa sitwasyon sa buhay mo, kapatid? Ang kailangan mong gawin, yung ginawa niya. Ano yung ginawa niya? Lumapit kay Lord, hininga niya yung lahat ng laman ng puso niya sa Diyos. And that is prayer. Ang prayer, hindi po yan religious activity. Prayer is your connection to the divine God.
Baka akala nyo ang prayer, siyempre may mga gumagawa yan, religious, di ba? Magpe-pray lang. Pero ito, pwede mo ihinga kay Lord. At yun ang the best, mga kapatid. Pag may mga problema ka, instead na lumapit ka sa nanay, tatay mo, walang problema. Instead na lumapit ka sa BFF mo, kung kani-kanino, lapit ka muna kay Lord. Kasi pag lumapit ka na kay Lord, binigay mo na lahat yan. Hindi mo na mamalayan yung lahat ng galamay ng kaaway na nasa'yo, unti-unti itong mawawala at ikaw ay magtatagumpay sa labanan sa buhay. Amen po. Marami po mga sitwasyon. Tingnan niyo po. Kagaya na nangyari sa Book of Acts, mga kapatid. Diba? Ano sabi po dito? Nagkaroon ng problema. Ito nga, mga kaibigan, makinig po tayo lahat. Hindi papayag ang kaaway na tuloy-tuloy ang progreso ng buhay mo. Hindi siya matutuwa na aatin-atin ka lang, parang walang mga sitwasyon, mga pagsubok. Hindi siya matutuwa. Gusto niya talaga guluhin ang pananampalataya mo. Pero thank God, meron tayong weapon na kapag ito ang ginamit natin, hindi tayo matatalo, tayo ang magwawagi sa labanan. Tingnan niyo ito nangyari dito. Ito, mga kapatid, napakahalaga po nito. When Herod saw how much this pleased the Jewish people, he also arrested Peter. Ito pong time na to, pinatay na po as a martyr si James the Apostle. Okay? Si James, the brother ni John, the beloved. Namatay na. Nung makita ho ni Herod Antipas na naging maganda sa mga Hudyo na nanodoon, part ng Feast of the Passover, si Peter ang isusunod na papatayin. Isipin niyo po, no? Ganun lang ang buhay nung time na yon. Pero ano ginawa ng church? Sabi po dito, mga kapatid, while Peter was in prison, kinabukasan, siya po ay nasa death row na po si Peter, kinabukasan, papatay na siya. Pero ano ginawa ng church? The church prayed very earnest for him. Anong ginawa ng church? Nung mabalitaan nila, si Peter na isusunod, hindi ko sila nagkwento-kwentuhan. They prayed earnestly. Alam ng iglesia during that time, the first century church, alam nila, there's power in prayer. Alam po ba natin yon? Na may kapangyarihan manalangin sa Diyos. Hallelujah. Sige nga po, ituloy natin palakpak sa Panginoon. Ano nangyari? Natuloy po ba? Na-abort yung plan ni Herod. At naranasan ni Peter sa prison cell yung supernatural miracle. Ano naranasan? Nagpadala lang naman si Lord ng angel. At the same time, kahit ang daming bantay, nakakalagpas, naging invisible si Peter. Bakit po kaya ganon? Kasi ito yung katugunan sa prayer ng church. At napakaganda mga kaibigan, sa prayer meeting, samahan nyo naman yung mga pastors nyo, yung mga workers nyo. Makiisa ka sa prayer. Sino po yung mga sumasama sa prayer meeting dito? Amen. Ayoko maging extreme, pero sabi ng isang kaibigan kong pastor, alam mo, ang totoo yan, sa church, ang binibiling namin hindi attendance. Sabi niya, ang binibilang namin yung sumasama sa prayer meeting. Ano ibig sabihin nun? Kapag nag-join ka sa prayer meeting, ibig sabihin, committed ka na kay Lord. Sino po yung nakasama na sa prayer meeting sa inyo? Sino po yung nakasama? Huwag kayo mahiya. Ayan. Ano po ba nararanasan sa prayer meeting? Lalo na pag hindi ka pa open, tagal. Diba? Kailan ba matatapos to? Di ba? Kaya yung iba ayaw sumama sa prayer meeting. Ang gusto nila, merong kantahan, alam mo po ba yun? Kapag isa na nagpe-pray, grabe. Di ba? Pero ang totoo niyan, hindi mo namamalayan sa loob ng panalangin. May ipinapanganak na himala ang Diyos. May ipinapanganak na paglaya ang Panginoon. Walang revival kung walang panalangin. Alam mo na nga may nangyayaring atake sa'yo, ang kaaway, hindi ka pa magpe-pray, available ka naman. Di po ba? Napakapalad po natin dahil ang church natin ay
punong-puno ng prayer. Tanungin mo si Pastor Roel, Pastor, kailan ba yung prayer meeting yun? Sasama ako, mag-join ako. Pero dapat maging consistent ka na, hindi lang pagpanahon ng may problema. Asama, hallelujah. O bakit si sister hindi na pupunta? Wala na pong problema, Pastor. Di mo ba? Ang point nito, mga kaibigan, ikaw wala ng problema, pero samahan mo yung iba. Itaas mo yung mga problema nila sa Panginoon dahil ikaw ay pinalaya para maging kasangkapan ni Lord. Yan, napakalaga, mga kapatid. Sabi nga dito, prayer is not a last resort. It is our first line of defense. Hindi siya huli na lang. Saka mo na ipagpe-pray. Buti, tinuturuan ka pa ng doktor. Kapag medyo malala na yung sitwasyon ng kalusugan mo, ipagpasa Diyos mo na lang yan. Parang huli na lang. Inuna mo muna si Doc. Inuna mo muna yung ibang mga gamot bago si Lord. Bakit hindi mo unahin mo muna si Lord, ang totoong manggagamot? Naniniwala po ako pag nakita sa x-ray, clear na lahat, wala ka ng sakit. Bakit po inuna mo ang totoong manggagamot? It activates heaven's power in our battles. Kaya minsan natutuwa ang Lord, inaalaw niya yung mga shaking sa buhay mo kasi doon ka nagiging active mag-pray. May kausap po ba ako dito? Nung maayos pa yung sitwasyon ng buhay mo, anong prayer? Pero nung medyo nakikita mo, medyo bumababa na ang sales, hallelujah, mag-uumpisa ka na, Lord. Dito ko, Lord. Diba? Nung nakikita mo yung alaga mong, yung tinatawag ko pong anak mo, inaalagaan mabuti, bigla nagkaroon ng sakit, andudong ka na. Mga kapatid, nakakatulong, pero pwede ba, kahit maayos ang buhay mo, pwede bang lumapit ka pa rin sa trono ng Diyos, nagbababad kay Lord? Hallelujah! Bakit po? Kung paano yung merong iron dome, ang Israel po may iron beam. Yan ang may pangalawang na-invento nila. Okay? Ano yung iron beam? Yan ay laser. Mas matindi, laser. Sila lang din ang naka-invento niyan. Bakit po? Kasi alam nila, yung mga neighboring countries nila, against sa kanila. Kaya naman alam nila, kaysa naman isipin nila na mawasak yung kanilang bansa, nag-isip na sila ng mga weapon, and I believe that weapon ay hindi galing sa kanila, galing sa wisdom ni Lord. Ganyang kabuti ang Lord eh. Alam mo na may papasuki kang mga sitwasyon, mga problema, nagpapadala na siya ng mga mensahe para hindi ka maabutan at alam mo na kung paano ka manangga, paano ka magtagumpay sa mga problema mo. Hello, mga kapatid, prayer ang magiging weapon po natin. Siyempre po mga kapatid, let us engage with perseverance. Okay po, sabi po ng ating passage, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life. Sino po yung mapalad? Hindi lang yung dumadaan ng problema o sitwasyon. Paalala ko sa inyo, itong passage na to ay para sa mga Kristiyano. Okay, hindi ito para sa mga ordinaryong mga tao, ito ay para sa atin. Ang mapalad, yung nagpapatuloy, yung nagpe-persevere. Hindi mapalad yung meron ka lang problema, meron ka mga sitwasyon. No. Ang blessed is those who persevere. Ano nga po ba ibig sabihin ng perseverance? Tingnan niyo po. Dinignan ko po sa dictionary. Ang ibig sabihin po niyan, persistence in doing something despite difficulty or delay. Ano yung persistent? Yung tuloy-tuloy pa rin. Yung talagang nag-aalab ka pa rin. Yung ginagawa mo kahit parang walang nangyayari at kahit parang delay. Napansin niyo po yan? Yung prayer, alam mo. Pero pag nadidelay, parang humihina na rin yung prayer mo eh. Pero iba yung persistence. Kahit humihina na yung prayer, kahit parang nadidelay, parang ang tagal na, pinagpe-pray mo pa rin, nilalaban mo pa rin. That's persistence. And the fruit of the Holy Spirit is patience, long-suffering. Bunga yan ng Espiritu. At naniniwala po, kung meron dapat tayong i-develop, i-nurture, ngayong panahon ito, yung perseverance. Sabi mo sa katawan mo, perseverance.
Ano po yung perseverance? Payagan yung i-quote ko to, mga kapatid. Faith is not just believing in God. It's trusting that He is faithful to us. Tayo lahat, naniniwala tayo sa Diyos. Pero nagtitiwala ka ba na kahit may delay, kahit may mga obstacles along the way, tutuloy ka pa rin because you are believing. Hello? Iba yung naniwala ka lang sa nagtiwala. Yung nagtiwala, level up yung belief niyan. Hindi ako hihinto. Tuloy-tuloy ako maglilingkod kasi merong Diyos na nakakita ng aking ginagawa, and I believe at the end of the line, God will reward me for being persistent. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Meron kaya akong kausap dito ng mga matsatsaga? Meron kaya akong makausap dito ng mga mapagmatiis? Meron po ba akong kausap na narito ngayon na talagang kahit delay, kahit may mga sitwasyon na hindi maganda, magpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. I will never surrender, but I will just move on and do the task of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya meron po nagsabi, mga kaibigan, kahapon po meron po akong seminar na inatinan. Sabi ng isang pastor doon, ang maturity makikita nyo sa perseverance. Ano yung perseverance? In despite of difficulty, despite of delay, consistent pa rin siya. Kasi minsan sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, blessing lang. Pag bless ka, tutuloy ka. Diba? Maglilingkod ako. Pag sinasabihan ako ni pastor, nako, uy, ang galing na ginagawa mo. Maglilingkod ako. Nakapansin ako, uy, nabibless ako sa ginagawa. Pero pag kinokorek ka na, tutuloy ka pa rin ba? Ay, wala na po ako kausap dito sa San Pedro. Pag mayroong mga nangyari na sa loob ng church, tutuloy ka pa rin ba? Yun ang perseverance. Yung matured. Kaya nga nung nakarang LTE, meron tayong award, di ba? Inaabot tayo ng yung 10 above, years above, binigyan natin award kasi bibira yung ganun eh. Kasi habang tumatagal ka, may mga challenges sa loob. Ang tanong, tutuloy ka pa rin ba o hahanap ka na ng ibang church? Buti lang, may isang sumagot dito. Tutuloy pa rin ba? Grabe. Kasi hindi na mawawala yun eh, pero yung matured, mga kapatid, yung kahit may mga humps, may mga obstacles, may mga difficulties pa, grabe, tuloy pa rin. Hindi nakikinig sa mga bagay na naririnig niya sa kabila-kabila. Pinapakinggan lang niya yung boses ng banal na Espiritu. Dito ako tinawag, mananatili ako dito. Ano mga hamon, I will continue to serve the Lord. That's persistence. That is perseverance. Ang perseverance, hindi lang maayos ang buhay, maaluan, walang correction, mga kapatid. Ang perseverance, kahit ang dami mga hamon, tuloy pa rin. Di ba? Yan ang mature. Tama ba yun? Tama po ba yun? Ang mature, hindi lang yung marunong tumugtog, marunong sumayaw. Eh pag may inalaw ang Lord ng mga shakening dyan, magtutuloy pa rin ba yan? Di ba? At ang sabi nga ni James, tingnan nyo, kinote niya yung isang matured, no? At walang iba kundi si Job. As you know, we count as blessed those who have persevered. Sabi ni James, no? You have heard Job's perseverance. Siyempre, si Job, ang pinakamagandang model of perseverance. Sino po yung nakakilala kay Job? Hindi yung kapitbahay mo, ha? Ha? Yung pangalan ng aking pamangkin, Job. Mark Job. Nagulat ako sa kapatid ko, sabi ko sa kapatid ko, iyan ang pinangalan mo? O, gusto daw nila. Kasi minsan, kung ano yung pangalan, di ba? Alam niyo po ba yun? Kung ano yung pangalan. Siyempre, wala nang magagawa yung tao. Job. Kaya naman pala itong lately, ang daming dinadaanan ni Job. Yung pamangking ko, kasi Job ang pangalan eh. Pero ang maganda doon, madidevelop naman yung perseverance. Mga kapatid, isang araw lang, si Job nakaranas ng maraming problema. Isang araw lang, namatay yung anak, mga anak niya, 10. Isang araw lang, yung ari-arian niya, niramsak ng mga tulisan. Isang araw lang, wala siyang property. Isang araw lang, yung asawa niya nakipag-divorce.
Okay, sabi ng asawa niya, sumpain mo ang iyong Diyos. Isang araw lang. In one day alone, dumating ang grabing problema ni Job. Grabing pagsubok. At kinabukasan, tinubuan na si Job ng mga kati-kati. Okay lang sana kung kati-kating simple, di ba? Buni lang yan. Di ba? Alam mo yung mga ganon. Pero ang dumating sa kanya, skin cancer. Pero si Job, nanatili pa rin. Perseverance. Even to, syempre, mayroong part sa Book of Job na nagreklamo siya, pero tao lang, sino kaya ang higit na ano? Di ba, alam niyo po ba, pag sad-sad ka na, parang pwede mo nang sabihin kay Lord, Lord, why me, Lord? Yung nga yung whys of Job. Bakit? Bakit, Lord, ay nagbigay naman ako, Lord, bakit nagpe-pray naman ako? Dumating na siya sa hangganan niya. Pero ang magandang balita, hindi tiningnan ni Lord yung why ni Job. At the end of the chapter, Book of Job, pinagpala ni Lord si Job. Dinoble ni Lord ang blessing ni Job. Palapakan po natin ang Panginoon. Anong sabi doon, mga kapatid? Anong sabi doon? After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Ano pinapakita rin dito? Merong naibubungang maganda yung perseverance. Yung akala mo hihinto ka na, kung kailang hihinto ka, hindi mo alam, doon ka na pala ibe-bless ng ating Diyos. Kaya huwag kang hihinto. Sabi mo sa katabi mo, bulungan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, huwag tayong hihinto. Sabi mo sa kanan mo, huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang tayo. Hindi mo alam, bukas na pala darating ang double blessings mo. Bukas na pala darating ang breakthrough mo. Bukas na pala darating ang iyong himala. Ngayon ka pa hihinto. Di mo ba? Hawak ni Lord yung timeline mo. Hindi ikaw may hawak ng timeline. Gusto ko na, Lord, ngayon, kapatid, mag-persevere ka. Dinidevelop ni Lord yung patience, yung long-suffering, yung bunga ng Holy Spirit. Siyempre po, mga kapatid, engage with the person, Holy Spirit. Siyempre, sinama ko po yan dahil totoo naman, ang tagumpay natin ay nakakonekta sa Holy Spirit. Sabi po ni Lord kay Zerubbabel, Zerubbabel po, isa po itong ginamit ni Lord para mag-umpisang itayo ang bayan ng Israel from captivity to. Para na-discourage na, totoo nga naman, hindi naman natuloy ni Zerubbabel, tinuloy po yan ni Nehemiah. Okay? Pero sabi ni Lord sa kanya, sabi ng prophet Zechariah sa kanya, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Spirit. Kapatid, ano man ang mga challenges na kinakarap mo, huwag mong harapin yan ng mag-isa. Merong Holy Spirit na pwedeng tumulong sa'yo, magbigay ng wisdom sa'yo, magbigay ng ability sa'yo. Huwag mong isipin ang Holy Spirit nasa four corner lang ng church na ito. Kapatid, nasa iyan kapag tinanggap mo ang Panginoon, lalakad ka kasama ang supernatural ability na dala ng banal na Espiritu. Sino na iniwala nasa Kanya ng Holy Spirit? Sino na iniwala? Mga kapatid, Trinitarian po tayo dito. The Father, the Creator, Jesus, the Savior, and the Holy Spirit is the power of God. Siya yung katuwang natin. Okay po? Kaya makikita ko natin sa Matthew chapter 4, nung kinaharap ni Jesus si Satan. Okay? First time ni Jesus harapin si Satan on earth. Okay? Kasi si Jesus, Creator, di ba? He's the one who created Lucifer during that time. Pero nagkatawang tao na si Jesus, si Satan ang nakarap niya. Lahat ng kinarap ni Satanas, natalo. Tandaan nyo, all have sinned. Anong all? Kasama si Abraham, nagkasala. Si David, nagkasala. All have sinned. Si Jesus lang ang hindi nalaglag sa kamay ni Satanas. Bakit ito? Ito po ang susi. Sabi po dito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.
Sabi po ng verse 11, then the devil left him when the angels came and attended him. Ano po dito? Inalaw ni Lord ituksuhin si Jesus sa wilderness. 40 days siya nag-fast. Si Satan dumating, mga kapatid, para tuksin siya. Sabi ko nga po sa inyo, sa record ni Satan, walang nanalo sa kanya. Sa Old Testament saints, walang nanalo. Pero during this time, nakahanap ng match si Satan at siya ang natalo. Kumbaga sa record niya, ilang milyon, isa lang ang talo niya. Walang iba kundi kay Jesus. Bakit siya natalo? Because of the Holy Spirit was with Jesus. Pwede ko bang sabihin, Jesus was led by the Spirit, so the devil left him. Hello? Kapag nasa iyo ang kapunuan ng Espiritu ng Diyos, walang puntos ang kaaway sa buhay mo. Palapaan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Instead of telling yourself more Holy Spirit, more, di ba napapakinggan natin, more Holy Spirit, more. Hallelujah. Yung sa seminar, no? Yung sa conference natin na namin sa Cuneta, grabe, anointing. Sabi ng iba, more. Grabe. Pati ako nakikimore din ako eh. Pero alam niyo po ba, ang whisper ng Holy Spirit, hindi na more. Ang whisper ng Holy Spirit, ikaw, more surrender sa'yo. More ka ng more. Eh, ang dami pa ng mga part ng buhay mo na hindi mo sinusurrender. Pwede ba palitan natin? Hindi na more Holy Spirit. Sabi mo sa sarili mo, I will give myself more to you. Hallelujah. May kausap po ba ako na ibibigay mo na ang lahat sa Holy Spirit para totally makakilos ang banal na Espiritu sa buhay mo? Hallelujah. Yung area na hindi mo sinusurrender sa Holy Spirit, dyan nakakapasok ang kaaway. Sa area ng financial, dyan nakakapasok ang kaaway. Sa area ng relationship, dyan nakakapasok ang kaaway. Kasi hindi mo sinusuko lahat sa Holy Spirit. Kasi kapag sinuko mo lahat sa Holy Spirit, wala nang papasukan ang kaaway. Then you will live a victorious life because you are living in a Spirit-filled life. So mga kapatid, paalala ko sa inyo, not more of the Holy Spirit, but more of you to the Holy Spirit. Ang kailangan ng Holy Spirit, ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ha? Mga kapatid, pangalawa sa huli, engage with praise. Okay? Ano ang point nito? Pag tayo po may mga battles in life, may mga sitwasyon ka na hindi maganda, don't stop praising the Lord. Kaya ako dito sa church natin, di ba? Grabe magpuri. Dalhin mo yan. Huwag yung nasa bahay ka, may mga sitwasyon sa buhay mo, para bagang kimik ka, para bagang tahimik ka, hindi mo alam na naihindered yung gustong gawin ng Lord sa buhay mo because you cannot give God praise. Sabi po dito natin talata, Hebrews chapter 13, through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise. Ano po yung sacrifice? Yung bagay na sakripisyo, mahirap. Diba sacrifice? Ibig sabihin ito, mahirap ibigay. Ano po ba yung mahirap? Madaling ibigay, di ba? Yung praise. Lord, salamat. Papuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Madali yan. Kapag pinupuri mo kay Lord, blessing, himala, promotion, ang dali. Eh kapag may dumating na problema, Lord, thank you, Paripa, Lord. Yung katabi ko, answered prayer ako, hindi pa, Lord, thank you pa rin ba yun, Lord? Kapatid, wag mo lang pasalamatan ang Diyos sa panahon ng kasaganaan. Pwede mo rin siyang pasalamatan sa panahon ng kawalan because God has a purpose why you are going through that situations. Yung palakpak na you will praise God in the valley, di ba? Hallelujah! Yung palakpak na buhay.
Kaya sabi po ng prophet, si Habakkuk, mga kapatid, si Habakkuk during that time, nasa panahon ng disaster. Nasa panahon na ang Israel ay nasa exile. Pero Habakkuk said this one, and I believe this is inspired by the Lord. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there will be no sheep in the pen, and cattle on the stalls, yet I, Habakkuk, the prophet of God, decided in himself, yet I will still rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Mga kapatid, napakagandang tingnan. Kasi ang kaaway, magagalit sa'yo, mag-iinis sa'yo lalo ang kaaway. Kapag meron ka ng sitwasyon na hindi maganda, pero masaya ka pa rin sa Panginoon. Hallelujah. May nararamdaman na yung katawan mo at parang tumaas ang iyong blood pressure. Then, ang ginagawa mo habang nagbibipikal, yes, Lord, hallelujah. Dahil alam naman natin, every battles, every problems, alam naman natin na may breakthrough yan. Lalo na nakaangkla ka kay Lord, hindi mananatili yung problema mo. May breakthrough yan. Ang kailangan mo lang gawin, magbukas ka ng labi at magsabi, pupurihin ko pa rin ang Panginoon kahit hindi mamunga ang ubas, kahit yung aking mga alagang hayop ay wala na, pupurihin ko pa rin ang Panginoon. The heaven will stand and give you your breakthrough because you still give Him the praise. Palapa po natin ang Panginoon. So mahalaga makita po natin ito. Sabi po ng ating passage, tingnan niyo po, Psalms chapter 30, you God turned my wailing into dancing. Kilala mo ba ang Panginoon na siya yung nagkakaroon ng divine shift from season of wailing to season of rejoicing? Kilala mo ba ang Lord? May panahon na ikaw po ay nagluluksa. Your mourning will turn into dancing. Hindi ko alam kung alam nyo na po, yung aking pong tatay ay namatay. At salamat po sa mga nagpunta sa amin. Bagamat nasa Marikina po kami, binaybay po ng mga leaders ng San Pedro. Nandun sila. Akala ko nga po ay sila pa ay magstay doon ng ano po, no? Hindi, joke lang. Ilang oras na, kahit ako, hindi naman ako Ang point nito, mga kapatid, alam niyo po ba sa family na napakasakit mo? Siyempre, wala namang, alam niyo po yon yung mahal mo sa buhay. Kahit nga yung aso, pag namatay, hindi ba grabe? May nag-post, kandila. Alam niyo mga post, di ba yung condolence, sino pinamatay? Nag-message, yung papi ko po namatay. Grabe. Aso lang, grabe na. As in, masakit po, mga kapatid. Pero alam niyo po ba, ang buhay ho talaga niyan. Kung tayo magluluksa for the sake na, ayun po, makita po natin na kayang palitan ni Lord. Dahil alam mo yung purpose. God can turn your mourning into dancing. Your wailing into rejoicing. Para ang mangyari sa'yo, yung puso mo ay mapuno ng pagkanta, pag-awit, sa Panginoon. Ang gusto ng kaaway, patahimiking ka, magpuri sa Lord. Pero you have the reason to praise the Lord. Hello? Sabi mo sa katayo mo, magpupuri tayo kay Lord. Amen po? Amen po ba yun? Ang kaaway, maiinis sa'yo. Natanggal ka na sa trabaho, nagpupuri ka pa. Grabe, no? Kaya huwag niyo aawatin yung mga nagpupuri. Minsan, sister, napaka-excited, sister, kung ano. Hindi mo alam, iba yung dinadaanan yan. Gusto niya ng breakthrough. Pabayaan niyo lang kumanta yan. Pabayaan niyo lang umikot yan. Pabayaan niyo lang sumayaw yan. Alam niya, hindi siya mapipigilan ng kanyang sitwasyon. I need a breakthrough this morning. Amen po? So kaya naalala ko tuloy mga kapatid na dumaan sa reels ko habang binobomba ng Iran yung Israel,
Siyempre, nakakamera sila. Siyempre, ayoko naman isipin yung motive. Ay, nakakamera, dapat parang ano lang yan. Pero ang maganda, habang binobomba, yung mga Kristiyano sa bunker, di ba? Alam niyo naman po ang Israel, kahit yung ibang sa mga Middle East, uso na yan, di ba? Nasa bunker sila. Alam yung ginawa nila? Kumakanta, tumutugtog, binobomba ng misa sa bunker. Nag-worship. Hindi nila alam kung tatagos yung missiles. Pero mas maganda na rin siguro mga kapatid, no, na habang dumaraan yung mga missiles na yun, kesa naman nag-iisip ka, hallelujah, ano yun? Nabubutas na yung bubong. Di ba? Hindi mo na iniintindi kung tatagos ang missiles, ang mahalaga, iniintindi mo na kahit ako po ay malapit na kunin ni Lord, I will still praise the Lord because for me, to live is in Christ and to die is gain. Kung tayo kaya na inabutan doon sa bunker, ano kaya gagawin natin? Text mo na si paalam na tayo. Pero sila nagpuri sila. Ang magandang balita, hindi ho sila natabunan. Iningatan sila ng Diyos na kanilang nilawalhati at pinapurihan. Amen po. Last, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Engage with God's people. Sabi po ng Bible, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. If a person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, sa ating buhay, may mga sitwasyon tayo sa buhay na hindi ho natin kaya, huwag mong harapin ito na mag-isa. May mga tao tayo. Kagaya ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Di po ba? Huwag kang mag-isa. Yan ang gusto-gusto ng kaaway, yung mag-isa ka. Hindi nyo na mapapansin, kung kailang wala nang gawain, mag-isa ka na sa bahay mo, doon ang daming naiisip. Naku, baka cancer na yan. Naku, baka iwanang. Ang dami, di mo napapansin dito ka. Wala eh. Kaya nga mahalaga, meron kang kasama. And even Apostle Paul, di na pagbayaan niya, i-quote ko lang to. Si Apostle Pablo, nagmi-mission siya, hindi siya mag-isa. Akala lang natin, si Apostle Paul lang naka-highlight. Diba? Siya lang yung parang nasa limelight. Hindi natin alam, may mga kasama siya, binanggit niya yan. In-acknowledge niya si Crescens, in-acknowledge niya si Titus, in-acknowledge niya si Luke, in-acknowledge niya si Mark, in-acknowledge niya si Tychicus, para ipakita sa iyo, never serve God alone. Napaka-challenging pag mag-isa ka. Di ba yung Matthew chapter 10, nung pinahayo ni Lord yung mga disciples, yung 12, dalawa by twos eh. Ang hirap kaya na mag-isa ka. Ikaw mag-evangelist mag-isa, konting rejection lang. Ako, parang di ako tinawag dito. Ano ba naman tong project natin? Di ba? Challenge. 30 days challenge. Ikaw lang mag-isa. Eh baka pag may nangyaring ganun, pag may kasama ka, may tatapik sa'yo, hindi, kaya natin yan. Ito, good ka, di ba? Kaya natin yan, huwag tayong susuko. Marami tayong mai-invite dito. Kaso lang, ang problema nga nito, pag yung kasama mo naman, ganun din. Mag-agree pa kayong dalawa, no? Oo nga, ewan ko ba naman sa pastor natin. Ano ba itong pinapagawa sa atin? Kaya nga, pag may kasahanap ka rin ng magagandang kasama rin dapat, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, ayan ba, okay po ba yung katabi mo? Palaban ba yung katabi mo? Oh, pastor, palaban to. Mamaya sa kainan to, grabe to kumain, pastor. Ang point, mga kapatid, kailangan natin ang kasama. Sabi dito, we are not called to fight alone. Church, after they received Jesus, God added to their numbers. Sabi ng Acts chapter 2. Ibig sabihin nito, after you receive Jesus, the Lord will lead you to a community of believers. Hindi pwedeng lone ranger, hindi ka pwedeng mag-isa. Christian ako mag-isa lang. Dito lang ako sa bahay, mag-worship dito, mag-like na lang ako, comment ako. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-isa ka lang. Grabe, mga kabayo, hindi ka makakatagal ng lalago niyan. Kailangan mo may mga kasama rin. May mga uupo, kasama sila. Meron mga small group tayo. Bakit po? Because God wants us to be victorious together. Hello? Nakahanap na po ba kayo ng mga kasama nyo dito? Meron tayong dito, di ba?
Kasama. Pag mga lalaki, gilas. Meron tayong community dito, huwag kang mag-iisa. Pag meron kang, tinatawag natin na wala ka pang kilala dito, kausapin mo yung mga leaders natin. Hello? Hindi, problemado ka na nga. Parang wala akong makausap dito. Sino kaya lalapit ako dito? Ayun, medyo may itsura yun, lalapitan ko yun. So, ang point nito, mga kapatid, kailangan sama-sama tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Ayun, no? Pero syempre, kailangan ang kilala mo rin, kailangan ang kasama mo rin, medyo nagmamature na rin. Hindi yung kagaya mo na, hindi lang din napansin, hindi na rin na, huwag na tayo aatin sa church na yan. Diba? Dapat tayo masisigla. Hindi nyo napansin, pabayaan nyo dito katapusin. Hindi nyo napansin, kahit ito ang Israel, maliit na bansa. Kaya hindi rin sila totally ma-wipe out. Kasi may mga bansa rin na tumutulong sa kanila. Diba? Kakampi rin nila kahit paano yung Europe. Tayo rin sa ating bansa, diba? Pilipinas, diba? Laki ng kalaban natin, China. Diba? Realidad naman yan, mga kapatid. Hindi naman natin talaga kabatiin China, diba? Pero bakit hindi gaano nag-hesitate yung China na lumaban sa atin? Kasi nga, may mga kasama rin tayo. May mga kakampi rin. Kung tayo lang, matagal na tayo sigurong nilusob. Pero kahit pa paano nakakapag-isip din ang China, may Japan, Australia, nagsabi na tutulungan tayo, Amerika. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kailangan sama-sama po tayo. Amen po? Dahil natin tumayo, mga kapatid, at soul stand. Kaya dapat po, mga kapatid, sa ating reflection ngayong umagang ito, what battle are you facing today? Ano yung mga battle na kinakarap mo ngayon? Paano mo i-engage yan sa mga binanggit ko, mga kapatid? How will you engage in this battle with faith? And always remember, magi tayong masaya. God already overcome the world. Ang daling sabihin, pero alam ko, iba yung pakiramdam kapag naroon ka mismo sa mga sitwasyon. Pero ang totoo yan, kaya natin yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Can we bow our head? Can we close our eyes right now? Thank you, Jesus. Hindi ko alam, Panginoon, kung kanino ang mga mensahe na naibahagi. But isa lang alam ko, Panginoon, you are reminding us that there is a real battle going on, Lord. We cannot deny it, Lord. And the reality is, it's inevitable, Panginoon. Hindi namin ito kayang iwasan. But thank you, Lord, there's a word. There's a truth, Lord. That whatever the battles that we will about to face, you are there for your people. Kinaharap ng Israel, ang daming digmaan. Ang Israel ay tuloy pa rin. Hindi mo sila pinabayaan. Ganon din, Panginoon, ang yung covenant people through Jesus, Lord, hindi mo rin kami pababayaan. Ano man ang ligligan, ano man ang sitwasyon ng aming buhay, ano mang aspeto ito, Panginoon, you are always there, O God. Kaya ngayong umagang ito, muli mong i-affirm ito sa aming mga puso. Lalo na yung mga may dinadaan ng sitwasyon. Just have your way, Holy Spirit. Speak to your people, Lord. Speak to us, O God. Yes. Just bow your head, close your eyes. Kausapin mo ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, huwag kang sumuko. Persevere. Tuloy lang. Hallelujah.
Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We sing hallelujah. You already overcome. We are on the right side, the winner's side. Jesus. Salamat sa tagumpay. Salamat sa tagumpay. Salamat sa tagumpay. Lord, alam namin, bawat sa amin ay nagtagumpay na. You only allow challenges, battles, so that we will know that you are overcomer. Kailangan lang namin dumepende sa'yo, manangan sa'yo. Kailangan lang namin kilalanin ng banal na Espiritu na siya ang aming source of everything. That's why Holy Spirit just continue to fill us. Not our will, but your will be done. Lalo na kapag may mga hamon sa buhay namin, lalo na kapag may mga challenges, maipakita sa mundo ang tagumpay ni Kristo sa aming buhay. According to your word, Lord God, that you are leading us to victory through your Son, Jesus Christ. Salamat po na marami, Panginoon. Alam namin, bawat sa amin ay tulong-tulong na itaguyod, Panginoon, ang bawat isa na nagtatagumpay sa biyaya mo, Panginoon. Wala ho matatalo, wala ho, Panginoon, na ihinto, kundi tuloy-tuloy ang bawat sa amin, tapusin ang takbuhing ibinigay mo po sa amin. Salamat po na marami, Panginoon, sa ginawa mo ngayong umagang ito. Ingatan mo ang salita na naipangaral, naipahatid, at ito po ay palaguin ng banal na Espiritu. All glory belongs to you, Lord. We honor you, we adore you. In Jesus' name, amen and amen.